Ngumiti ka nga. 1 linggo ka nang nakasimangot eh. Ang simbahan po ay pagtitipo ng mga masaya. Ang masaya po ay yung dumadaan ng krisis na nakakangiti. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. At sabihin mo, answered prayer ako dahil narito ka. Amen? Dahil ang katiyakan, pinagpala ka na, narito ka pa lamang. Amen? Tingnan mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo, maligayang maligaya sa iyo ang Diyos dahil lagi kang nakangiti. Amen? Sabihin mo sa katabi mong matanda, mukhang bata ka pa. Laging tandaan mo, ang Sunday service at lahat ng gawain ay pagtitipo ng mga taong nalugi ngunit masaya. Nabigo ngunit nakangingiti. Nagkakasakit ngunit laging nakangiti. Ulitin kong muli, bawal ang nakasimangot. Sa Quezon ang tawag do'y mungot. Bawal ang nakamungot. As we gather, may your spirit works within us. Kailangan pala awit ka. As we gather, may we glorify. Hindi mahalaga yung boses, ang mahalaga yung puso. Awit! Tinitingnan ng Diyos ay puso, hindi tinig. Maganda nga ang tinig. Pero mas maganda ang iyong puso. May be blessed because we came. Will be blessed because. Ulitin po natin as we gather. As we gather. Smile naman, huwag kang seryoso. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa pangatlong ulit. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing that as our heart begins to worship, may be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. He says His mercy never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kailan mo mararanasan ang katapatan ng Diyos pag ika'y walang pambayad sa iyong bayarin? Amen? Huwag mo maakalain na pag wala kang pambayad ay hindi ka na iniibig ng Diyos. Ika'y iniibig ng Diyos kaya pinagkakatiwalaan kang idaan sa kakapusan para magkaroon ka ng buhay na karanasan patotoo na siya ay tapat. Amen.
Kaya nga po, laging tandaan mo, huwag kang absent ng pagtitipon. Anong sabi? Tayo pinagpala na magkakasama pa lang. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, labis akong pinagpala. Amen? Kaya nga po, laging tandaan mo ang buhay para lamang sa laging nagagalak. Ulitin ko muli, kailangang lagi tayong nagagalak. Sa Acts chapter 5, pinadampot yung mga alagad, at ikinulong. At kinabukasan na lilitisin sila, wala na sa kulungan. Laging tandaan mo, mahimala ang Diyos sa mga masayahin. At ang sabi ng mga pinuno, nasan sila? Nandun po sa templo nangangaral. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan lagi kang nagpapatotoo. Amen po ba? Kaya nga ako'y natutuwa, dun sa iba pala absent. Kaya laging hindi masaya. Amen po ba? At nung hahatulan na, nakialam si Gamaliel. At ang sabi niya, mga kapatid, mga pinuno po yun ng Israel. Kung, sabi niya, yung naunang ganun, nagkaroon ng mga kasama pero namatay yung pinuno at nagkahiwa-hiwalay sila. At yung ikalawa pang lalaki, namuno uli at nung mamatay, nagkahiwa-hiwalay sila. At ang sabi niya, kung ito ay sa Diyos, hindi ito titigil. Namatay man si Pastor Kenneth, tuloy-tuloy. Dahil isa sa sermon niya, mawawala ako, pero tuloy-tuloy dahil ito ay gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, sabi ni Pablo, nakaiinggit yung namatay sapagkat wala na silang problema. Pero ibig ko pa rin mabuhay para maturuan kayo at makaalis kayo sa sama ng loob. Tingnan mo ang iyong katabi. Hallelujah. Hindi po madali na magturo sa mga mainggitin. Tingnan mo ang iyong katabi. At hindi rin madaling magturo sa mga kuripot. Nakangiti pero nakasara ang wallet. Pero kung ikaw lamang ay magiging bukas, laging tandaan mo, halimbawa, ikay mapagbigay, ibigay mo man lahat ng iyong perang dala ngayon sa iyong bag. Hindi yan babalik sa iyo. Aba, akala ko po ba yung Biblia? Sabi pag nagbigay, babalik. Makinig ka muna. Pagkapagbigay mo, doon darating ang pagsubok. At pag hindi mo sinisi ang Diyos at sinumbatan, aba, ay ngayon pong linggo, ibinigay ko lahat ng aking naipon. Bakit ako biglang nagkapagsubok pag uwi mo sa bahay? Doon po mag-uumpisa ang tiwala sa Diyos. Relationship will only be strong if there is mutual trust. Amen po ba? Hindi kami aabot ng 49 years na kami mag-asawa kung wala akong tiwala at wala siyang tiwala sa akin. Mutual trust. Hindi kayo dadalo kung hindi kayo nagtitiwala sa Diyos. At pag ikay nagtitiwala sa Diyos, ito ang titiyakin ko sa inyo. Hanggang kaapu-apuhan mo iaasikasuhin ng Diyos. Wala akong masasabi, siyasatin na ninyo ang buhay ng mangangaral. At tignan mo hanggang kaapu-apuhan ko naming mag-asawa. Hindi ba kami dumaraan sa krisis? Malalaking pagpapala, malalaking krisis. Tingnan mo ang iyong katabi.
ika'y nakatakda sa malalaking pagpapala. Pero kailangang ikaw ay umiibig sa Diyos as the deer panted for the water, so my soul longed after thee. Kailangan sabi ka sa Diyos. Alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit cling. You alone are my desire, the only kind of life is faith. Ang uri lang ng ating buhay ay pananalig. At kailangan laging pinasasaya natin ang Diyos 24 oras. Amen? At laging tandaan mo, habang tayo may hininga, lagi tayong dapat nagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya baka ikay maingay lang sa simbahan, pagdating sa problema ay litong-lito ka, laging tandaan mo, malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos, kaya may problema ka. Amen? Huwag mong ipapayo ang psychiatrist dahil walang alam yung psychiatrist. Hello? Sabihin mo, nakikinig ka ba ng broadcast? Ikaw ba ay may tablet o tabletas? Kailangan ang iyong gamit ay tablet, ano? Ikaw ba ay pumapasyal sa Facebook at sa YouTube? Ayan, so willing-willing ka sa TikTok. Kaya sila ang yumayaman. Pero laging tandaan mo, dapat ikaw ang Facebook. Dapat ikaw ang broadcast. Ano ang nakikita sa telebisyon? Mukha ng tao at boses. Kaya kailangan ikaw ay katulad ng telebisyon, nagsasalita ka at nakikita sa iyo yung iyong sinasabi. This is my desire, to honor you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, the breath your ways in me. Itanong mo sa iyong katabi, kailan ka nagsalita ng masama sa nakaraang isang linggo? Huwag kang gagamitin ng iyong bibig sa masamang pananalita. Amen? Sa bahay pa lamang ay kailangang pagandahin mo na ang iyong bibig. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan maganda ang bibig mo. Amen? Nasa Psalms 101 po yun. Ang sabi niya, iingatan ko ang bibig kahit sa aming bahay, hindi ako magsasalita ng negatibo. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. You attract what you say. Sabihin mo, nahihikayat yung iyong sinasabi. Amen? Darating yung iyong sinasabi sa iyo, kaya sabihin mo na ang lahat ng maganda, dahil lahat ng maganda ang inihanda ng Diyos sa lahat ng kanyang anak. Amen? At kahit ikay matampuhin pa rin ngayon, anak ka pa rin ng Diyos. Amen? At pinagtitsagaan ka pa rin ng Diyos kahit pala absent ka. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hallelujah. Kaya umuunti ang men's ministry sa pag-Tuesday. Dahil lahat ay abala sa kanilang sarili. Pag naabala ka sa iyong sarili, hindi ka pagkakaabalahan ng langit. Ang pinagkakaabalahan lang ng langit ay yung abala sa pagtitipon ng mga banal. Amen. Amen. Hallelujah. Laging tandaan mo, ang iyong pagpapala ay nasa pagtitipon. Dahil ang iyong kailangan nasa bulsa ng iyong katabi. Pag yan nahipon, kinausap ng Diyos, ay bibigyan ka. Amen. Nakukuha niyo po. Ito po'y katotohanan. Pag nasiyahan sa iyo ang Diyos, pag-uwi mo sa probinsya, may sasalubong sa iyon 225,000. At sabi ng mga kapatid ng aking asawa, umuwi ka ate, mayroon kang 225,000. Amen? At bakit dumarating yun? Dahil lagi kaming nagagalak. Ulitin ko, huwag kang magpapayon sa psychiatrist at doktor, hihingan ka ng ID at hihingan ka ng anong nangyari kay Brother Angelo? Dinala mo yung border, ang hiningi agad 12,000. Abay, dalhin mo na sa simbahan para umalis ang mga tiyablo ng sakit at karamdaman. Nakukuha niyo po? Sabihin mo, hindi ka professor, dapat ikaw ay practicing. Pag lagi ka sa OJT, mapapagod ka. Kailangan ikaw ay nasa pagtanggap. Ibukas mo ang iyong dalawang palad. O Diyos, bilang iyong lingkod, aking ipinapahayag ang nasusulat sa banal na kasulatan. Ang mga kamay na ito ay lagyan mo at lakipan ng kapangyarihan na daluyan ng iyong kayamanan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ang pananalig, basta paniwalaan mo. Believe God and you shall be established. Believe the prophet and you shall prosper. Amen. Basta paniwalaan mo, pinagpala ang iyong dalawang palad. Amen. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Napakarami pong nakahilir ang gagawin ng Diyos dahil maraming krisis na pinagdaanan ang ministeryo at ang simbahan. Laging tandaan mo po, kapag dumaraan ka sa pagsubok, may malaking nakasulat sa buhay mo na ginagawa ang Diyos na hindi mo alam. Amen po ba? Kaya nga po, napakabuti ng Diyos, 24 oras.
At yun po ang lagi kong idinadalangin. Hindi po ako nananalangin na kayo'y pagpalain. Habang magkakaharap tayo, bago ako pumunta sa gawain, hiniling ko na kayo'y pagpalain. Amen po ba? At hiniling ko na rin na ang lahat ng pulpito ay dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, hindi po tao, kundi ang Diyos ang siyang namamahala ng lahat-lahat. So magsiupo po ang bawat isa at kayo'y magkaroon ng karanasan sa kabutihan ng Diyos. Ako'y natutuwa dahil meron tayong iaalay sa Diyos ng mga bagong gadget. So mag-o-offering muna o ano? Papato. Praise God. Hallelujah. Kumpleto na pala, may mga camera na din. So ating ialay sa Diyos. O aming Ama, dakilat napakabuti mula sa iyo at para din sa iyo. Kaya iniaalay namin ang mga gamit na ito upang higit na mas malawak ang makakilala sa banal at dakila mong pangalan. Sa gayon, darami ang magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, igawan mo po ang mapagpala mong kamay at ito'y maggamit ng pangmatagalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sabihin mo, Amen. Purihin ang Diyos. At ang titulo ng mensahe ay napakasimple po at hindi mo ito makakalimutan. Believe the best. Amen? Huwag kang pa dalawa-dalawa ng isipan. Laging iyong sabihin, mahusay at mainam ang nakatakda sa akin. Sabihin mo, mahusay at mainam ang nakatakda sa akin. So tayo po'y manalangin, O Diyos aming Ama, banal na Espiritu na nagsisiwalat ng plano at layunin ng Diyos sa bawat sandali ng aming buhay. Sa kapangyarihan mo, dumaloy ito sa bawat buhay na naririto sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. At kailangan po ikaw ay nabubuhay sa kagalakan. Amen? Sapagkat napakaliwanag po na na-repair ang bakod ng Jerusalem, walang background si Nehemiah, hindi siya civil engineer, hindi siya architect. Pero dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya ang Jerusalem, kaya siya umiyak nung mabalitaan niya naguho ang bakod ng Jerusalem. At siya umiyak sa Diyos, at siya ay dininig ng Diyos, at siya ay hinirang ng Diyos para i-repair ang bakod ng guho ng Jerusalem. At dahil siya tinawag, ang lahat ng mga trabahador ay buong mamamayan ng Israel. Bakit? Sumunod siya sa tawag at utos sa kanya ng Diyos. Kaya kailangan alam mong may tawag sa iyo ang Diyos. Hindi yung sasabihin mo, mag-aaral muna ako bago ako maging maalam sa Diyos. Matutupad yung iyong pag-aaral at pag ikaw ay nakatapos, magtatrabaho muna ako para may tiyak akong kabuhayan sa hinaharap. At lalamlam ang iyong relasyon sa Diyos. Tingnan mo uli ang iyong katabi.
Kaya maraming Kristiyano ang hindi makaranas ng the best of God, hindi nila tinatangkilik ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, anong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Langit ay trono ko at lupa ay tuntungan ko. Saan ninyo ako ilalagay? At ang napakaganda, ikaw at ako ang templo ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ika'y tirahan ng Diyos. Kaya kailangan makita sa iyo araw-araw ang Diyos. Hindi ang sama ng loob. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, matyaga ang Diyos kahit ikaw ay magagalitin pa rin hanggang ngayon. At laging tandaan po natin, huwag po ninyong kalilimutan ito kung nawalan ka man ng bahay, mag-umpisa ka uling magtiwala sa Diyos at pwede kang bigyan uli ng panibagong bahay. Pero ay lagi ka namang malungkot. At laging tandaan mo, ang kalungkutan ay naghihikayat ng mga malulungkot. Tingnan mo ang iyong katabi. Sino ang gusto mong mahikayat na tao na makakasama mo araw-araw? Malungkuting katulad mo? O mapag-alala at mapag-alinlangan? You attract who you are. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, nahihikayat sa iyo kung ano ka, kung ikay madaling sumama ang loob, dako, mag-enjoy kayo na lahat na masasama ang loob. Hanggang sa ikaw ay masira dahil maraming chismis kang maririnig doon sa masama ang loob dahil ikukwento na masama pala ang loob doon sa iyong kasama sa simbahan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, huwag aangkinin ng sino man na kaya umuunlad ang biyaya ng Diyos ay dahil sa Kanya. Nako, huwag na huwag. Baka ikaw ay madapa. Laging tandaan po natin, gamit at daluyan lamang tayo ng Diyos. Si Lucifer nga, nasa langit na itinakwil pa ng Diyos. Bakit? Dahil hindi niya sinamba ang Diyos. Nakukuha niyo po. Kaya nga ang kayong mga awit at manunugtog, inggit sa iyo si Lucifer. Kaya sila gagawa ng paraan para kayo ay hindi maging maayos ang puso at isipan. Laging tandaan po, hindi ito pagandahan sa harapan ng mga tao. Ito po'y laging pagandahan sa harapan ng Diyos. Dahil sabi ni David, saan ako paroroon? Kahit saan ako pumunta, naroroon ka. Psalms 139. At ang lahat ng iniisip mo sa akin, pawang maganda. Kaya ito ako, siyasatin mo ako. Laging tandaan mo, maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At huwag mong iisiping matanda ka na. Sapagkat sa iyong edad ngayon, saka kagagamitin ng Diyos ng malakihan. Nakukuha niyo po, ay lagi kang malungkutin, lagi kang nakahalumbaba, lagi kang wag po. Pumorma kang maayos. Kwento ko nga sa Tuesday Fellowship, sa bahay ni, wala si Bernard yata doon. Alam mo, nasa kanto ako ng palengke at naghihintay ako doon sa gagawa ng relo. Hindi dumarating, nakatayo lang ako. At may lumapit na nagtitinda ng tuwalya. At sabi, sir, bili po ng tuwalya. Sabi ko, nako, marami ako sa bahay. Dahil yun nga, yung mga riga-rigalong tuwalyang pamunas dahil sa pawis. At nung hindi ako bumili, tinitigan niya ako, sir, parang gwapo kayo nung bata pa kayo. Abay, sumigla ako kahit bola yun, ay nakakasigla yung bolang yun. Amen. Ay, napakahirap naman na, sir, mukhang ikaw ay 80 na, ilang edad mo na po, 50 pa lang. Ay, ikatutuwa mo kaya yun, ikagagalak. Kaya humarap ka sa salamin at ngumiti ka lagi at hindi ka tatanda. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya ako'y laging nagsasanay sa harapan ng salamin at ngumingiti.
Kaya nga ang sabi ni Sister Alita, ba't lagi kang nakayuko, hindi ka naman ganyan ng kabataan mo, at diretso uli ako. Dahil may pumupuna sa akin, pag ikaw ay napapuna sa iyong asawa, ikaw ay sisigla at uunlad. Dahil siya ay merong tiwala sa iyo, kaya ka pinupuna. Amen po ba? Kaya nga po, nais kong ating maunawaan, sabihin mo nga, the joy of the Lord is my strength. Kaya na itayo ang guho ng bakod ng Jerusalem dahil sa kagalakan ng Panginoon sa kanya. Ano po ba yung the joy of the Lord? Na ikay nakakangiti sa gitna ng iyong pagsubok. Doon nagagalak ang Panginoon dahil yun po ay pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po ating kilanling mabuti, nilikha ka ng Diyos para gawin ng Diyos ang lahat ng maganda sa iyo. Pero ikaw ang magpapasya at maniniwala. Tignan mo ang iyong katabi, ikaw magpapasya at ikaw ang maniniwala. Kaya nga ang sabi rin ng banal na kasulatan, it's not by might, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. Hindi sa lakas ko, hindi sa talino ko, hindi sa sigla ko, lahat ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Dahil ang banal na Espiritu ang magsisiwalat ng lahat ng iniisip ng Ama at ng Anak. At tayo magkakaisa lamang kung nasa atin ang iniisip ng Ama at ng Anak at ang banal na Espiritu ang magsisiwalat ng isipan ng Diyos sa iyo. At ang isa pang napakahalagang katotohanan, unless you are rooted and grounded in love, hindi ka po magagalak sa Diyos. Kailangan ikaw ay nag-uugat at nananatili sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Huwag mong pag-aalinlangan ng iniibig ka. Kailan yung huling sinigawan mo ang iyong asawa? May natatandaan ka ba na nasigawan mo ang iyong asawa? At sa ibaliwala lang dahil asawa mo naman, wag po. Huwag mong sisigawan ang iyong asawa. Hindi baling sigawan ka sa labas ng iyong bahay, pero huwag sa loob ng bahay. Dahil nagkakaroon ng puwang ang pwersa ng kadiliman para kayo ay libangin sa pagsisigawan. Tingnan mo ang iyong katabi. At pag ikay nakasigaw, sabihin mo, Dear, forgive me. Ulitin, sabihin mo, mahal ko, patawarin mo ako. Hindi na kita sisigawan. Ngayon ang tanong, kasama mo ba ang iyong asawang mahal? O naiwan sa bahay? Ayaw kasama, palakpakan ng Diyos ng kasama ang kanyang asawa. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Amen? So, silipin natin ang ilang talata sa Psalms 5 verse 11. Tingnan po natin, magsiyasat tayo at ating tignan kung paano ang galak. But let all those that put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful in thee. So tayo po ay magsiyasat bilang pagbubulay. All those. So wala pong partikular na pangalan dito. Wala rin pong partikular na male o female. Ano po? Wala rin partikular na nationality o taga-Binyan o taga-Muntinlupa. Wala po. All those. Sino raw po? Lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Anong sabi? Malungkot. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, magalak. Amen. At ano ang sabi? Let them. Those, them. Partikular na po, them na. So those, yun po ay pangkalahatan, yun po ay general. Generality. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay magalak. At silang nagtitiwala sa Panginoon, anong sabi? Shout for joy.
Hallelujah. Kaya dapat ang sigaw mo pag ikaw ay may bayarang 2.2 million dahil sa lockdown. Ang sabi nga ni Sister MJ, Bishop, ba't parang wala kang problema? Ay, ba't ko po problemahin yan? Ay, sa Diyos yung gawa yan. Ay, bakit mo naman po problemahin ang mga utang mo? Ay, sa Diyos. Nagastos mo naman yung iyong inutang eh. Magpasalamat ka sa Diyos dahil nagastos mo na. At pag nagpasalamat ka sa Diyos, bibigyan ka ng pambayad dun sa nagastos mo na. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga naitayo namin ang aming second floor dahil sa wala kaming pera. Ay may hinipo ang Diyos na hardware at binigyan kami ng lahat ng kailangan. Pero nung magkapera, nabayaran. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ang nangungutang ay nagbabayad. At sa gayon, ikaw ay hindi na mangungutang dahil ikaw ay palabayad ng iyong utang. Amen? Kaya sabi, huwag kayong magkautang kanino man, sa halip mag-ibigan kayo. Pag iniibig natin ang isa't isa, dadaloy ang kasaganaan sa ating buhay. Bakit? Pag ikaw ay laging nagagalak sa Panginoon at ikaw ay laging sumisigaw sa malakas na tinig na galak, ikaw ay ipagtatanggol. Ikaw ay ipagtatanggol ng Diyos sa mananakmal at aalisin yung mga humahadlang sa iyong pananalapi. Aalisin ang mga salot sa iyong paligid. Bakit? Dahil ikaw ay nasa kagalakan sa Panginoon in the name of Jesus. And let them also that love thy name be joyful in thee. So pansinin po natin, trust. Then those who trust that shout for joy will be defended. And those who love His name, ano po sabi? Let them also that love thy name be joyful in thee. Sino raw ang ating kagalakan? Hindi po yung mga bagong camera at yung ang kagalakan natin, Panginoon, dahil gusto ng Diyos na may maganda siyang camera. Amen po ba? Kaya nga ang aking pakikipag-usap sa Diyos, kumakain po ako para sa iyo. Natutulog po ako para sa iyo. Hindi ako kumakain para ako maging malusog. Kumakain ako upang magamit ako ng Diyos sa kalusugan. Natutulog ako para ako ay hindi antukin pag ako'y nasa simbahan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya ka inaantok dahil sarili mo ang iyong inaasikaso. At laging tandaan mo po, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo, nasa tama kang simbahan dahil natatamaan ka. Amen? Kaya nga, ang sabi ng mga awit, I love thy law, I love thy testimony, I love thy statutes, I love your commandments, I love the fear of the Lord, I love the judgments of the Lord, by them I am warned. Magbasa ka ng Biblia, may dala ka bang Biblia? Huwag yung nakatingin ka lang sa mga ngaral, kailangan may hawak ang Biblia kahit hindi mo binabasa. O kung hindi man Biblia, ay yung iyong cellphone o kung ano man. Kailangan pag nagtitipon tayo, ikaw din ay, bagamat na babasa natin dito, pero kailangan dahil bubulayin mo yung iyong narinig at nabasa. At yun po ay sasabuhay natin. So ano ang ating isasabuhay mula ngayon? Rejoice. Sino ang magagalak sa Panginoon? Yung nagtitiwala. Ano po? Kayo ba'y nagtitiwala sa Panginoon? Amen. So magagalak ka dahil nagtitiwala ka sa Panginoon at mararanasan mo. Ano po? Minsan galing kami at naimbitahan at ang sabi, birthday po. Pwede po ba kayong dumalo? Sabi ko, sige. At nung pauwi na kami, tinawakan ng kamay ko at sabi ko, pera ito. At nang bilangin ko nung nakasakay na ako, 100,000. Love gift. Laging tandaan mo po, pag ikay nagagalak lagi sa Panginoon, hindi ka maghahabol ng pera, ikaw ang hahabulin ng pera. Amen? Nakukuha niyo po, sabihin mo, sa biyaya ng Diyos, hindi ka kakapusin, magalak kang lagi at magtiwala sa Panginoon. Hindi po yan sa pinag-aralan.
Yan po'y sa pagtitiwala at pagpapakaligaya sa Diyos. Delight thyself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Nakukuha niyo po, pag maligaya ka sa Panginoon, ibibigay ng Diyos ang Kanyang gagawin sa iyo. At ikaw ay laging Kanyang ipagtatanggol. Napakayaman ni Job, na wala ang lahat ng kabuhayan niya, na wala ang lahat ng kanyang mga anak, at ang natira na lang yung mag-asawa. At bakit nangyari kay Job yon? Dahil ang dahilan, laging nag-aalala si Job. Laging isipan niya, naku, baka mapapunta sa kapahamakan ng kanyang mga anak. Kaya pag iniisip mo na ang iyong mga mahal sa buhay baka mapa sa impyerno, alisin mo yung pag-iisip na yun at sabihin mo, mga anak ko ay matipuno at inaalagaan lagi ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit siya ay nasa bisyo, laging tandaan mo, ang Diyos ang mag-aasikaso dahil pinaniniwalaan mo na ang Diyos ay may ginagawa sa buhay ng iyong mga anak. Amen? Huwag kang papanig doon sa iyong naririnig o nakikita. Ang panigan mo, may ginagawa ang Diyos para isa katuparan niya, yung Psalms 112, 1-4. Na ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ngunit kailangan kayo mag-alab sa iyong buhay na relasyon sa Diyos at ang bahay mo ay mapupuno ng kayamanan. Basta paniwalaan mo ang salita ng Diyos at yun po ang mangyayari. Kung paano mangyayari yun, yun po'y pananalig. Maniwala ka lang. Paniwalaan mo lang yun at tuloy ka sa iyong inaasikaso sa buhay sa araw-araw. Amen? So, dito makikita po natin, ano ang sabi sa Psalms 12:1? Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Pero sa Psalms 112, verse 2, ano po ang sabi doon? Psalms 112, verse 2. His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Kaya kung ikaw ay nasa verse 1 at ginagawa mo ang verse 1, mga anak mo ay hahanguin sa lahat ng pusali. Amen? At ano ang sabi sa verse 1? Ito ang gagawin mo, ito ang puhunan natin. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Kailangan ikaw ay maligayang magbasa ng Biblia. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kailan ka huling taon nagbasa ng Biblia? Kailangan ayong kagabi purihin ng Panginoon. Kaya yan ay maiintindihan mo. Hindi mo na kailangan ang tagapagturo dahil ang banal na Espiritu ang tagapagturo natin. Amen po ba? Tuturuan ka ng banal na Espiritu pag nagbabasa ka dahil alam ng banal na Espiritu ang ating kailangan. At anong sabi? Ang sabi sa verse 3, wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endureth forever. Bakit magkakaroon ng yaman at kayamanan ng bahay ng matuwid? Because of His righteousness. And what is righteousness? You continue and consistently trust in the Lord. Nagtitiwala kang lubusan sa Panginoon. Tuloy-tuloy. At iyong, laging tandaan mo, yung bibig mo, iyong talian. O lagyan natin ng zipper para pag ikaw ay sasamaan loob, isipper mo agad. Dahil back to zero ka pag sumamaan loob mo. Sabihin mo sa iyong katabi, pag nagtaas ka ng boses na galit, back to zero ka. Bay, napakahirap po nung, kaya maraming laging back to zero. Ay kailangan tayo nasa third level na ng ating pananampalataya. Itanong mo sa iyong katabi, ilang taon ka na ba? At dahil kung ikaw, ilang taon ka ng Kristiyano, hanggang ngayon ba, tiyan mo pa rin ang inaasikaso mo? Ayan, sabi ng Romans 14:17, ano raw ang aasikasuhin mo? At ang sabi roon, ano raw ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian po ng Diyos, ang sabi ng Romans 14:17, sabay-sabay basahin natin, for the kingdom of God is not, ayun, hindi binalot lang, ano po? The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. At pinaralangan ako sa isang pagtitipon at binigyan ako ng plake at saka
malaking ribbon. At nung kami nagtatanghalian, tinapik ako nung assistant, "Sir, teka bakit? Halika po, pumirma ka." Laking gulat ko. Ay umattend lang ako ang pinarangalan na may 40,000 agad na iniabot sa akin. Kapatid, kung nangyayari sa akin ito, mangyayari din sa iyo. Kung ano ang iyong pastor, ganon din ang gagawin sa iyo ng Diyos. Amen? Nakukuha niyo po, ang Diyos po ang namamahala ng kanyang katawan. Amen? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Kailangan nagagalak ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Amen po ba? And then sa 22:4 ng Proverbs, buhay ko po ito. Ano ang sabi ng Proverbs 22:4? Inyo pong isabuhay at mangyayari sa inyo. At ang sabi po doon, by humility, hallelujah. What is humility? Kahit hindi mo maintindihan yung kabiguan mo, ngumiti ka lang dahil may ginagawa sa iyo ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa Job, nakiusap si Satanas na ikaw ay kanyang pahirapan, pero ang sabi ko, wag mo lamang siyang papatayin. Kaya, ibinalik ng Diyos ang nawala dahil natuto si Job na magpuri kahit ano ang nangyari sa kanya. At ang sabi niya, siya ang nagbigay at siya rin ang kumuha, purihin ng Diyos. Dahil siya nagpuri sa Diyos, ibinalik. Kaya kung ikaw'y magpupuri sa Diyos, wala kang bahay at ikaw ay matanda na magkakabahay ka dahil nagpupuri ka sa Diyos. And what is humility? You trust God. Pinagtitiwalaan mo ang Diyos. And what is the fear of the Lord? You hate bad words. You hate evil. You hate sin. Yun po ang fear of the Lord. At ano ang sabi? By, ano po ang by? Sa kababaang loob. Kailangan tayo ay mababa ang loob araw-araw. Amen? And the fear of the Lord, and by the fear of the Lord, are riches and honor and life. Ano raw ang mangyayari sa mga pagpakumbaba at may takot sa Panginoon? Ano raw ang mangyayari sa Kanya? Riches, honor, and life. Amen? So, hindi ka masisira ng kayamanan ng ibibigay sa iyo ng Diyos dahil hindi masisira ng kayamanan ng mga pagpakumbaba. Habang yumayaman, lalong dumadalo sa gawain at nagmimiting magkaroon ng sasakyan para maghakot ng kaluluwa. Kaya iiwas ng sino mang may yumaman na huwag kang maging complacent. Huwag kang palagay ang loob. Kaya ka pinayaman ng Diyos para ikay magligtas ng kaluluwa, hindi para sa iyong sarili. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, itong mensaheng ito ay kinagagalak ko sapagkat ikaw ay nasa biyaya ng Diyos. Hindi po yung simbahan, kundi yung biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay paggawa ng Diyos sa hindi natin kaya. Kaya pag nasa imposible ka, biyaya ng Diyos ang sasakop dun sa lugar ng imposible. Amen po ba? So ikaw ba'y nagagalak na? Purihin ang Panginoon. And what are the sources of joy? Ano ang pinanggagalingan ng galak? Number 1, the gospel. Ikaw ba ay maligaya sa Ebanghelyo? And what is the gospel? Christ is the Son of the living God. Always believe that Christ is the Son of the living God. Another source of joy is, ano po ang sabi? Fellowship. Dumadalo ka dapat ng midweek at kung may prayer meeting, kailangan dumadalo ka ron, may Bible study, kailangan ikaw ay sumasali doon. At ano pa, yung iyong pananalig, yun po ang pinanggagalingan ng kagalakan. Ano ba ang pananalig? Wala pa, pinaniniwalaan mong na sa iyo na. At laging tanda natin, when you pray, believe that you receive it. Kailan mo natanggap yun? Nung sandaling ikay nanalangin. Amen po ba? Kaya nga po, meron pong tukso. Sapagkat, kaya pinapahintulot ng Diyos ang tukso sa Job 1:12, ating usisain, yung kung bakit si Job ay nawalan ng lahat.
And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Pansinin po natin, si Satanas nakiusap, pero ngayon hindi na pwedeng makiusap si Satanas dahil tinalo na siya ng Panginoong Hesus. Ito'y sa panahon ni Job. Sa panahon ng mga Kristiyano, hindi na pwedeng makiusap si Satanas sapagkat ikaw at ako'y binigyan na ng kapangyarihang igapos at itali ang lahat ng mga demonyo ng kahirapan, demonyo ng salot, demonyo ng sakit. You have to use that power. Amen? And that power is the ability of God and power is the Holy Spirit doing what you believe. Amen? Ang banal na Espiritu ang gagawa ng iyong pinaniniwalaan. Amen? Kaya sabi rito, and the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, iyong pagmasdan at tignan, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang buong pamilya ay nasa kapangyarihan mo. Only upon himself put not forth thine hand, so Satan went forth from the presence of the Lord. Diba ang sabi rin ng Panginoon, Pedro, dumalangin si Satanas na ikay liligisin na katulad ng trigo. Pero huwag kang mag-alala na idalangin na kita. Laging tandaan mo, pag nasa crisis ka, answered prayer ka na dahil idinalangin ka na ng Panginoon bago ka ilagay sa crisis. Amen? Amen? Kaya kailangan ito ay alam natin, Jesus prayed for us in that area or crisis or whatever circumstance of matter that we are passing through. You are prayed over. Amen? At makikita mo, powerful ang panalangin ng Panginoon. Amen? At ibig niya na ikaw ay maging buhay na patutuo sa iyong barangay. Ulitin kong muli, ibig ng Diyos na ikaw ay maging buhay na patutuo sa iyong barangay. Dahil ikaw ay pinapanood ng mga kasama mo sa barangay at tinitingnan ano ba ang pinaggagawa nitong mga ito. Ang iingay kumanta pero mahirap pa rin hanggang ngayon. Huwag mo silang pansinin. Dahil malaki ang pagpapala mo, kaya medyo matagal. Sabihin mo, tiyaga at tiis-tiis lang. Darating ka rin sa kasobrahan. Sa 1 Corinthians 10:13, lahat po ng tao ay may problema. Tingnan mo ang iyong katabi, hindi lang ikaw may problema. Ano ang sabi sa, Here, there hath no temptation taken you, so walang pagsubok at walang tukso na nangyayari sa bawat isa sa atin, yan ay nangyayari sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay dumaraan sa kakapusan, lahat ng tao ay dumaraan sa pagkakasakit, pero ang kaibahan natin, may Diyos tayong namamahala ng ating buhay. There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with that temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. So what is the way of escape? Hope. Umasa ka lang sa Diyos at ikaw ay magtiwalang patuloy at ang iyong gulayan ay dadami ang tubo at bunga. Amen? Kahit na ay matuyo pa, basta sabihin mo, ito ay sinabi sa akin ng Diyos, kaya itong mga gulay na ito ay darami sa iyong pagsasalita. What you speak of, ito isa sa katuparan ng mga anghel na nakapaligid at nakikinig sa iyo. Amen? Kaya nga po, tigilan mo na ang kalungkutan dahil pag nalulungkot kang lagi, ay pagawin mo naman ang banal na Espiritu dahil sa aking kalungkutan ang aaliw sa akin, hindi po yung mundo ang aaliw sa akin, banal na Espiritu, because the Holy Spirit is the comforter. Amen? So ikaw ay mahal ng Diyos. Itiyakin ko po sa iyo, ikay mahal ng Diyos. Amen? Kung nangyayari sa akin, ito'y mangyayari din sa iyo. At ang laging pakiusap ko, ang mga nasa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, Panginoon, pagpalain mo ng higit sa pagpapalang aking nararanasan. Bakit? Dahil ako ay matanda na, kayo'y bata pa, kaya malalaking pagpapala ang inyong tatanggapin. Amen? At nasa gayon, marami kang mahikayat na kabataan dahil tatanda ka rin. Sabihin mo, tatanda ka rin. Kaya ikaw ay kailangan mabuhay sa pagpapala ng Diyos para maraming mahikayat na mga kababata mo. Amen?
nung umuwi kami nung isang linggo, nakatayo ako doon sa istambayan ko doon sa kanto ng aming bahay at ako'y lungkot na lungkot dahil wala na akong kakilala, dahil yung mga kakilala ko namatay na. At sabi ko, dito kami laging masaya. Pagkakagising ko sa umaga, nakaupo na kami doon sa kanto, pero ngayon wala na yung mga kasamahan ko, nauna sa akin. At ang ikinalulungkot ko, hindi sila na born again. Kaya sabihin mo, huwag kang magsayang dahil nakalulungkot naman, mga mahal mo sa buhay pa impyerno, ikaw lang ang papunta sa ulap. Ay ikalungkot mo yon at sabihin mo, Panginoon, ibig kong kasama ang lahat ng mga mahal ko sa buhay, kaya idinadalangin ko ang mga kapatid ko at pamilya nila, mga kapatid ng asawa ko at pamilya nila, sapagkat ibig ko silang makasama sa pag-akyat sa ulap. Amen? At laging tandaan mo, ikaw ay nakatakdang dagitin. Sabihin mo, ika'y nakatakdang dagitin dahil ikaw ay nagsuko ng buhay at tinanggap mo si Jesucristong iyong sariling tagapagligtas. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano pa man, basta ikaw ay anak ng Diyos dahil kay Kristo. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen po ba? At laging tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? At ang katibayang mahal ka ng Diyos, tiwala ang Diyos, kung gaano kalaki ang krisis mo, gaano kalaki ang gagawin sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga nais kong iyong maunawa ang mabuti na ang pag-ibig ng Diyos ay sigurado. At dahil natuto si Job, ano ang nangyari sa Job 42:10, yung lahat ng nawala, ibinalik ng doble. Mas mga gwapo at magaganda yung mga panibagong anak niya. At ang nakatutuwa doon, ang sabi ng asawa niya, dahil hirap na rin siguro, dahil nga laging umaatungal siguro si Job, dahil puspos ang buong katawan niya ng pigsa, ay di siyempre araw-araw yun, aruy. Kaya siguro hindi na rin matiis ng asawa, sumpain mo na ang Diyos at nang ikay mamatay na. At ang sabi niya, tayo ba ay magagalak lang sa Diyos sa panahon ng mabuti? At sa panahon ng masama ay tayo hindi magagalak sa Diyos? Yung nangyayari sa atin ay dapat nating ikagalak dahil ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. At siya'y nagalak sa Panginoon, kaya ano sabi ng 42:10? Job 42:10, ano po ang sabi? At ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Sabihin mo, yung mga nawala sa iyo, ngayong umagang ito, yung mga anak mo ay liligtas ng Diyos at iaalis sa droga, iaalis sa pagkatumboy at pagkabakla dahil ikaw ay naniniwala that you have the power and authority to declare. Amen? Power and authority. You will declare it in the name of Jesus na ang iyong mga anak ay ligtas. Amen? Hallelujah. Amen. What is authority? That authority is the power of the name of Jesus that you speak daily. And what is power? The ability of the Holy Spirit to perform what you have said. Sabihin mo, ang mga anak ko ay matatalino, ang mga anak ko ay magagaling, ang mga anak ko ay magaganda ang pamilya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gawin mo po yan. Amen? And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Idalangin mo yung umaalipusta sa iyo. Idalangin mo yung nanghuhusga sa iyo. Idalangin mo sila. Dahil kaya ka inuusig dahil galit ang diablo at gustong ikay masiraan ang loob. Huwag kang masisiraan ng loob. Nakahilera ka sa malalaking pagpapala ng Diyos. Kaya patawarin mo na sila. Sabihin mo, patawarin mo na sila. Patawarin mo na ang biyanan mo. Patawarin mo na ang kung sino man. Sapagkat ang nagpapatawad ay patatawarin din. At ang hindi nagpapatawad, mananatili wala sa kapatawaran ng Diyos, kaya hindi siya diringgin ng Diyos sa kanyang panalangin. Pag nagpatawad ka, nakikita mo na sunod-sunod ang mga katugunan sa iyong panalangin at doon galak na ang Panginoon na ikaw at ako ay pagpalain. Sabihin mo, ikaw ay bagong nilikha. Amen po ba? Hindi ka nakatulad ng iyong mga lolo at lola, hindi ka nakatulad ng mga nakaraang lahi. Ika'y bagong lahi na at ikaw ay kaalyado na ng lahi ng Panginoong Jesucristo.
If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Tapos na ang cancer sa iyong lahi sapagkat nagtapos nung araw na ikay maborn again. Amen? Tapos na ang diabetes sa iyong panahon sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? Kaya wag mo sasabihin na dahil pag ikaw ay nakitang, katulad nung papunta ako sa malaking gawain sa Palawan ng mga leaders, at ang sabi ko doon sa aking kaibigang bishop ng Baguio, sabi ko, Bishop, ano ang ginawa mo at ikaw ay lumiit ang katawan? Bakit ikaw ay pumayat? Ang sabi niya, Greg, gusto mong pumayat dahil mataba ako noon diabetes. Sabi ko, kinansel ko yon. Pero ako'y pinapayat din ng Panginoon. Kapatid, bago ka nang nilikha, hindi ka na kaalyado ng mga ninuno mo. Ikaw ay bago nang nilikha. Amen? Palakasan ng sigaw, ika'y bago nang nilikha. At ang tinularan ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw ay katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, sabihin mo sa iyong katabi, ito ang dapat mong iwasan. Dahil itong tuksong ito ay dapat na hindi natin ipapahintulot. 1 Timothy 6:9. Pag yumaman ka, lalo kang magpakaalam sa pagdalo. Ulitin kong muli, huwag kang madadaig ng kayamanan. Ano ang sabi? But they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. So pansinin po natin, silang magiging mayaman ay mahuhulog sa tukso at ano ang snare? Kumunoy, patibong. At sa maraming mga hangal na nakasasakit na pita, na lumunod sa maraming lalaki sa pagkawasak. Ano yung perdition? Pagkatakwil. Dahil inibig nila ang kanilang kayamanan, kaya hindi na dumadalo ng gawain. Ano ang kahihantungan nila? They will be drowned in destruction and perdition. Sila'y malulunod sa pagkawasak at sa pagkatakwil. Sabihin mo, yayaman ka pero mag-alab ka sa Diyos. Amen? At sabihin mo, babantayan kita. Dahil sabihin mo, ako'y pinayaman ng Diyos, kaya ako'y laging nasa gawain. Amen. Amen. At sabihin mo, yayaman ka din. Kaya babantayan kita para hindi ka maging tamad sa pagdalo, sa pagtitipon. Ayan, mayaman na ako. So, magbabantayan tayo at iyong tatawagan, kumpare, katulad nung Martes. Ano ang sabi, Brother Enteng, nung kapitbahay niya, hindi ako dumalo nung isang Martes, hindi mo ako dinaanan. Kapitbahay na yun, alam nang may gawain dahil yung iba ay gustong daraanan. Amen. Kaya magsama ka ng maliligtas. Sabihin mo, magsama ka ng maliligtas. Sabihin mo, huwag kang mag-isa, huwag mong suluhin. Mas maraming kasama, mas maganda at marami kang kakwentuhan habang umaakyat tayo patungo sa ulap. Amen? Mag-i-enjoy tayo dahil tayo'y maraming magkakasama. Nakakalungkot naman kung mag-isa ka lang. So, ang pangalawa, pride. Hindi po fried chicken. P-R-I-D-E. Huwag mo sasabihin, Pastor, maunlad ang simbahan dahil sa akin. Excuse me. Ibinababa ng Diyos ang mapagmataas. Iniaangat ng Diyos ang mapagpakumbaba. Payag po ba kayo? Sa Proverbs 29 verse 25. Ano po ang sabi ron? At ang sabi po doon, but they that the fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. So, yung takot sa kapwa-tao ay nagdadala ng patibong.
At ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon ay laging ligtas. Amen? Kahit iniwan ka na ng mga kaibigan mo, magpuri ka lang sa Diyos dahil kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Sabi nga ni Joyce Meyer, tayo ay parang naglalakbay sa isang bus. At kung ang pupuntahan ng bus ay New York, yung mga nakisakay, pag hindi siya papuntang New York, bababa siya sa ibang lugar. Kaya yung mga hindi mo nakasama ngayon, hindi siya kasama sa bus na ating pupuntahan at ito ay ang ulap. Sabihin mo, ang ulap ang ating pupuntahan. Amen and amen. Hallelujah. Napakaganda po ng Diyos. At ang isa pa ay sa 1 Corinthians 4:7. 1 Corinthians 4:7, ginagamitan ko po ng mga talata dahil yun po ay kasama sa pagtuturo. For who maketh thee to differ from another, and what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? Ano ang ibig sabihin? Yung lahat ng hawak natin, yung ating bahay, yung ating sasakyan, yung pera natin sa kahadiyero natin, lahat yun ay natanggap lang natin sa Diyos. Yun po ang sinasabi rito. Anong pagkaiba mo sa iba? Lahat ng nasa iyo, bigay lamang sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, lahat ng nasa iyo, bigay lamang ng Diyos. Pati asawa mong masama ang ugali, bigay sa iyo ng Diyos yan para ikay kuminis ang ugali. Nakukuha niyo, papel de lihe ang asawa mong palamura. Amen? Kaya kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, kikinis ang iyong ugali at aakyat ka sa prayer mountain na nakangiti. Amen? Kaya kailangan pag-aakyat ka sa prayer mountain, makinis na ang iyong ugali sa bahay mo pa lamang. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. By this I am warned, and by this I obtained great reward. Sa mga aral at turo ng katotohanan, ako'y nabababalaan at naiiwas ko ang sarili ko sa kapahamakan at sinusunod ko ang naririnig kong katotohanan. Kaya ako ay may napakalaking gantimpala. Kung nangyayari sa akin, ay mangyayari din sa inyo. Kaya laging tandaan mo, ang pagpapala, krisis muna bago pagpapala. Amen? Katapatan muna bago gantimpala. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo, ika'y mahal na mahal ng Diyos. And God desires the best. God desires the best for you. For you. Amen? Kaya nga po, nais kong ating maunawa ang mabuti. Ipagtatanggol tayo lagi ng Diyos. At ang pangatlong dapat nating gagawin, alalahanin mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyo nung mga nakaraang panahon. Always remember all the goodness of God na ginawa sa iyo. Alalahanin mo kung paano na halos, pag naalala ko, yung mga pinagdaanan namin na talagang nakaririndi yung mga pagsubok. Pero sa pagdaan doon sa pagsubok, natuto kami na magtiwala sa Diyos. January 9, 1980, ako ay nasa Farmers Plaza at nasa isa akong kapilya. At ako'y lungkot na lungkot at ako ay umiiyak. Sabi ko, Diyos ko, bakit po naganap na yung aking mga pangarap? Dahil ang sabi ko, nag-set ako. Laging tandaan mo, your plan is your axe. Ang palakol mo ay ang iyong plano. Amen? Sharpen the plans at makikita mo ikay uunlad at ikaw ay magiging maginhawa. So sabi ko, Panginoon, so nag-set ako on or before age 35, magkakaroon na ako ng kotse, ng bahay. Pagkakasal namin, may kotse agad ako, age 27, 32, may house and lot na kami. Nangyari yung plano. Amen? Kaya yung tatlo naming anak ay nagplano rin katulad nung nakita nila sa kanyang tatay at nanay. At sila rin ay may kanya-kanyang bahay. Kaya dito makikita po natin, magtiwala ka ng lubusan sa Diyos. Hindi ka dapat ganyan lang. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka dapat laging ganyan lang.
Kaya naman hindi makaunlad ang marami sa atin. Laging ang patutuo'y problema. Ipatutuo mo'y kabutihan ng Diyos sa iyo, wag ang iyong problema. Amen? Lagi ang hirap talaga ng buhay, kaya hindi ako makadalo. Ay wala, maghihirap ka talaga dahil yun ang iyong patutuo. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos. Amen? Pag sinabi, bakit napakabuti ng Diyos? Basta napakabuti ng Diyos. At makikitang ikaw ay makakapunta na ng India, kayong mag-asawa, kahit 200,000 ang iyong kailangan. Amen? Pumalakpak ka, Brother Angelo. Amen? Dahil pag nanalangin ng magkakapatiran, dadaloy ang pinansyal. Amen? Kaya tayo magkakasama, ay tayo magpanalanginan na sabihin mo sa iyong katabi, dumaloy ang malaking pinansyal na pagpapala sa iyo ng Diyos. Amen. At sabihin mo, Diyos ko, kung paano mo ako pinagpapala, lahat ng mga kapatiran sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay pagpalain mo rin. Amen. At makikita mo na yung iyong pangarap ay makikita mo sa katuparan sa kanila dahil pinangarap mo na sila ay maging pinagpala. Kaya dito makikita po natin, laging aalalahanin mo ang mga ginawa sa iyo ng Diyos, kung paano ka pinagaling sa isang karamdaman o sakit noon, kung paano, basta alalahanin mo yun at magpuri ka sa Diyos. At sa kabuuan, magalak tayo lagi sa Diyos, ipagtatanggol niya tayo sa lahat ng pagsubok at pagtatagumpayin, at laging alalahanin natin yung ginawa niya noon, that Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung iniligtas niya tayo noon, ililigtas ulit niya tayo. Kung tayo ay tinulungan niya noon, tutulungan ulit niya tayo. At kung pinagpala tayo noon, lalo tayong pagpapalain ngayon dahil natuto na tayo. Amen? Kaya ang ating gawain, worship, serve, and ano po ang sabi? Sambahin lagi ang Diyos at maglingkod. And commit your life and praise Him as long as we have breaths. Amen? Sambahin, paglingkuran, at italaga natin ang ating buhay sa pagpupuri sa Diyos 24 oras. Tiningnan ko sa Revelation 5. At sa buong langit, sila ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. At nakita ko roon yung word na myriad of angels. They are together with all those who were with the Lord on that time. At ang sabi roon, myriads of angels, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands are praising the Lord. At ito ang nakita ko. Pag ikay sumasamba, 10,000 times 10,000 angels, napapaligiran ka. Kaya sumamba kang lagi, magpuri kang lagi, at yun po ay ating gawin. Banal na Espiritu na nagsiwalat ng katotohanan ito. Ito ay nakatakda na maganap at mangyari sa bawat isa na nakarinig. At ito ay kanilang maisasagawa. Kaya maganap at mangyari ang kaligtasan ng buo nilang mahal sa buhay. At maganap at mangyari na ang bawat anak nila ay may magandang pamilya. At lahat kami ay laging nasa kaunlaran, kaginhawahan sa lahat ng oras sa pangalan ni Jesus. At ikaw ay magbigay ng isang panata sa Diyos at sabihin mo, personal, kung ayaw mo, huwag kang magbigay. At yung ibig, Diyos ko mula ngayon, ikaw ay aking sasambahin at ikaw ay aking paglilingkuran. At itatalaga ko ang personal kong buhay ng todo at totoong-totoo sa iyo. Kasihan mo ako, Banal na Espiritu, sa panata kong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless and good morning to all.